And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat at salamat po sa napagandang makulimlim na araw ng Biyernes, mga kapatid. Now, this is the last day of our program for this week, mga kapatid. This is Friday and ako'y naniniwala na lahat po tayo mayroong magandang weekend, mga kapatid. Actually, ano pala to long weekend. Yeah, long weekend. Kasi walang pasok ho sa Monday, and then sa Tuesday, wala pa rin hong pasok. Sayo pumasok. Okay? And, but anyway, so salamat sa Panginoon na meron tayong araw na ganito, makulimlim, at ayon ho sa pag-asa, no, na hindi maasahan, ay meron hong papasok na. Papasok na po yun si Rolly, no? Si Rolly. I hope hindi to si Raxa, mga kapatid. Brother Rolly. Brother Rolly, alam ko galing ka lang ng Binyan, hindi ka galing ng Karagatan. But anyway, so salamat sa Panginoon na meron po tayong ganitong klaseng programa na patuloy po na magbibigay ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na po sa pampamilya. Kanina katapos lamang po ng impormasyong pangkalusugan. So ako'y naniniwala na ang dinala pong topic ni Cecil sa atin ay napakahalaga na po, and ako'y naniniwala na nakakatulong po ito sa ating kalusugan. At ngayon po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ay ngayong umaga, ngayong tanghali na meron po tayong mga kasamang guest. No? May guest po ako rito, mga kapatid. And I believe you will enjoy the program this morning, and you will learn a lot from our guest. At maliban dun po sa magandang tinatalakay po natin yun. Tinalakay ko po last Tuesday kung paano ang asawang babae magiging mananatiling attractive sa kanyang asawang lalaki. Ngayon naman ho, paano naman mapapanatili ng mga asawang lalaki na siya'y attractive sa kanyang asawang babae. Yeah, alam nyo, meron nag-message po sa akin nung nakaraang Tuesday. Sabi niya, Pastor, tuwang-tuwa po ako kung paano ang isang babae, paano ang asawang babae magiging attractive sa kanyang asawang lalaki. Yeah, tuwang-tuwa daw siya, no? Kasi alam niyo, mga kapatid, marami pong mga tao ngayon, mga mag-asawa na pinapabayaan na po ito ngayon, no? Hindi na nagiging yung bang parang baliwala na, sabi nga natin na lulusyang na yung mga babae, na ang ibig sabihin ng lusyang, nawala na yung kanyang kabataan. Lusyang, lost actually yun. Lusyang, yeah. Nawala na yung kanyang pagiging bata, no? Kasi hindi na marunong maglagay, hindi na nailalagay yung kanyang lipstick sa lips, no? Hanggang baba na lamang po yung lips, mga kapatid. So, yun ang pag naglalagay na siya ng lapis, yung naguguyot na siya ng lapis sa kilay, anong tawag ba noon? Anong tawag ng pansulat sa kilay? Munggol. Yan. Hindi, eyebrow pencil, no? Eyebrow pencil. Ayun, ang nasusulatan na lamang po yung baba ng mata. So, hindi na, you know, and kaya po, dapat mabigyan po natin ng pansin ito. Pero, alam nyo po, mayroon tayong magandang tatalakayin. Kasi ako po'y naniniwala na ganito po yan. Alam nyo, mga kapatid, ang Diyos lumikha ng tao na basically, ang lalaki ay attractive sa babae. At ang babae ay attractive sa lalaki. Pero nakita nyo po kung paano tinrabaho ito ng dyablo? Binabaliktad po tinatanggal ang attraction ng babae sa lalaki at pinaltan ng attraction ng lalaki sa lalaki. Buisit na yan. Akalain nyo po yan. Kapag ka ang lalaki ay na-attract sa kapwa niya lalaki, mga kapatid, tandaan nyo po yan. May pakikialam na ang dyablo ho dyan. Kanina lamang pong umaga, nakatanggap po ako ng balita Meron akong binasa, titignan ko rin po at gusto kong makita nyo ito. Napakapangit tong balita, mga kapatid Alam nyo,
yung inyong mga hinahangaan na politician, lalong-lalo na ho si Isko Moreno. Alam nyo, may balita po ngayon ang sabi po, Mayor Isko signs Manila Anti-Discrimination Ordinance na kanyang paparusahan daw po ang sino man na nagdi-discriminate, na ang ibig sabihin, I don't know how they define the word discrimination. No? Kasi yung bang mga kapatid, yung mga lalaki na magsuot na pambabae, pagka natawa ka ba doon at sinabi mo yung negative na bagay, in-address mo sila, discrimination na ba yun? Hindi ba nakakatawa na ang lalaki ay magsuot ng pambabae? Noong araw kasi nakakahiya yan pero ngayon tinatanggap na ho ni Isko. You see, paborito niyong mayor yan mga kapatid, pero hindi ko alam kung ano ang nasa isip ng... anyways, kaya hindi po dapat natin ito tangkilikin mga kapatid, itong ganitong klaseng kaisipan. Ngayon, ang lalaki dapat maging normal po yan. Sabi ko sa inyo, nilikha tayo ng Panginoon na ganyan. Meron tayong physical appearance kapatid na hindi po pwedeng hindi pansinin ng babae, at ganun din yung babae. Kahit hindi po siya maglagay ng lipstick, magsulat sa kanyang eyebrow, parang yung ano ng pangbutas ng ticket, anong tawag na sa pilik, pambaluktot ng pilik, no? At kahit hindi po sila mga kapatid pasta ng kanilang mukha, maglagay ng 4 na layers mga kapatid na foundation, kahit hindi, yung normal lang talaga, yung as in parang bagong ligo. Yeah, walang ginalaw, wala. Nagsuklay lang, as in parang bagong ligo. Alam niyo mga kapatid, attractive na kayo, physically speaking. Pero mamaya may pag-uusapan pa po tayo nang hihigit pa ho dyan. Kasi ang pinakamagandang tangkilikin po natin, yung disenyo ng Diyos, hindi yung disenyo ng mundo. You see, do you understand that the world can change your appearance? Say the world. The world system, you know, the world system can change your appearance, you know. Kaya nga minsan mga kapatid, naalala ko tuloy yung mamamatay na, nagkaroon siya ng cancer sa ospital, you know, and then nakiusap siya. Alam mo kung sino kinausap niya? Kinausap niya nung mamamatay na siya, San Pedro. Sabi niya, San Pedro, mamamatay na ako. Biro lang to mga kapatid, wala to sa Bible ha. Baka naman hanapan niyo ako ng context nito Alright. Now, sabi niya kay San Pedro, mamamatay na po ako. San Pedro, baka naman bigyan niyo uli ako ng isa pang pagkakataon. So naawa naman si San Pedro doon sa babae. Sabi niya, ilang years pa ang gusto mo? Sabi niya, kahit 25 years po. O sige, yung desire mo, granted. Pambira. Alam mo, sapat may cancer na siya, nangayayat na siya, kulubot na ang mukha niya sa ospital, malalim na ang mata, talagang iba na, mga kapatid. So sabi niya, okay, salamat po, Ginoong San Pedro, sabi niya. So bago siya lumabas ng hospital, mga kapatid, tinawag niya si Dr. Bilo, no? And then, nung tinawag niya, inayos siya ng maayos. Tapos, siguro nag-stay muna siya ng mga 1 month pa. Pambira, para lamang maayos ang kanyang appearance. Bumilog siya, mga kapatid. Umayos ang mukha. Aba, ay pambira talagang super ganda. Mala-artista na ang dating, mga kapatid. Akalain mo, dating may sakit na cancer. Tapos, maya-maya, lumabas. Ito na, palabas na, nagpasalamat na siya kay San Pedro. Paglabas niya mga kapatid, ayun, nasagasaan ng motor. Patay. Patay. Sabi niya ngayon, nagreklamo siya kay San Pedro. Sabi niya, akala ko po ba, San Pedro, ako'y iyong binigyan ng 25 years pa para mabuhay. Bakit po 1 buwan pa lamang patay na ako? Sabi ni San Pedro, ay, ikaw ba yun? Ikaw ba?
So, sa sobrang pagpapaganda at binago niyang mukha, pati San Pedro, hindi na ho siya nakilala. Yun po yun. Kaya ang pinakamaganda ho nito, ang moral lesson dito, huwag masyadong baguhin ang itsura. Para lamang maging attractive tayo sa mga asawa natin, ganon. Hindi po dapat ganon. May pamamaraan. Merong maganda ang Diyos. Kaya, yun ang tinalakay ko po sa inyo noong nakaraang Tuesday, kung paano maging attractive yung asawang babae. But anyways, bago tayo magpatuloy mga kapatid, ipapakilala ko muna po sa inyo ang aking mga guest ngayon. At ako po'y naniniwala na sila po'y magiging pagpapala po sa inyo sa tanghali pong ito. Okay? Alright. Kasama po natin ngayon ang mga pastors po ng Baguio City at ganoon din po ng Tarlac. Kasama po natin sa gitna si Pastor RJ. Wala ba? Hi. Okay, bati po muna kayo, Pastor RJ. Magandang isang napakagandang umaga po sa ating mga panauhin, mga nanonood, mga members, lalong-lalo na. At napakagandang oras at napakahalagang oras itong pagkakataon na ito na tayo makapagsama-sama, matalakay itong mga ganitong klaseng napakalaga sa patungkol sa mag-asawa. Yeah. Thank you at Amen. magandang umaga sa atin lahat. May nakalimutan kayong batiin. Pambira. Huwag nyo kakalimutan yun. Akala ko, nanunood pa naman ngayon. Akala ko pa naman, yun na itutuloy mo na, lalong-lalo na. Yun ang hinihintay ko eh. Lalong-lalo na yung aking may bahay, si Sheila. Pinakamaganda. Pinakamagandang may bahay ko, wala na iba. Amen. Kita mo na yan, Sheila. Amen. Alright. And on his right, mga kapatid, ang pastor po ng Christian Bible Baptist Church, Tarlac. Alam niyo naman po si Pastor RJ, pastor ng Christian Bible Baptist Church sa PMA side, no? Sa may PMA side, okay? Pastor Louie, please. Amen. Magandang tanghali po sa inyo. And it's good to be here dito po sa napakagandang studio po natin. At salamat po sa Panginoon sa pagkakataon kasi for so many times na ako'y nagsasalita is through phone patch but nakita ko ngayon po. nasa studio na. Yes, sir. Yeah, bihira. Napakagandang studio ho. Dito Actually, po si sa Pastor RJ, ganun din naman eh. Yes, sir. Naririnig nyo lamang po. No, nakikita rin pala kayo sa screen. Opo. Pero, or naririnig kayo sa screen. Pero, most of the time, naririnig lamang kayo. Pero wala kayo sa studio. Ngayon mga kapatid, talagang nandito na. Kasama ko po sila sa studio. Amen. Go ahead. Thank you po. At napaganda ho ng ating studio mga kapatid. At salamat po sa ating pong mga masugid na taga-subaybay, mga miyembro ng ating simbahan, ganoon din po sa mga churches natin. At magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Amen. Na The Baptist Lands ay magandang tanghali sa inyo. Ganoon din sa mga taga-Tarlac. Amen. At most especially kay Sister Tess. Yun! At Akala ko kakalimutan din eh. At maraming salamat po. Alright. Amen. And of course, mga kapatid, ang pastor pa po natin sa Christian Bible Baptist Church sa may Navy Base, mga kapatid. At naririnig nyo rin po siya, Pastor Bernard. Magandang tanghali po sa lahat. At ako po yung papasalamat sa Panginoon na hindi ko lang po napapanood ang programang ito, kundi ako po ngayon ay live. Amen. Nakatutok ang camera sa iyo. Nakatutok. Hindi na po yung phone. Yeah. At salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo po na maging bahagi po ng programa ngayong umaga. Kaya binabati ko po ang lahat ng taga-subaybay ng programang ito. Ang mga taga-Navy Base, maraming salamat po. I believe na kayo po ay naka-tune in. Binabati ko po unang-una yung nanay ko. Salamat. At Amen. Siya po yung nakakapakinig ng programang ito. Yeah. Especially my one and only Yun! Pinaka. Yan ang gusto. Alam mo, hindi ko narinig yan sa dalawang itong nauna ng salita eh. Si Bernard ko lang narinig talaga yan. Pero may rason kung bakit. Yan talaga pag may mga atraso. Ang aking pumabay si Sister Evelyn Beto. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Palakpakan po tayo. Amen.
At salamat sa Panginoon. Ako po'y natutuwa, mga kapatid. Sana, meron pa ho kami hinihintay na sana makasama po natin. Pero nasa biyahe pa siguro si Pastor Alan, ang Manila Kingpin. Papunta rin po siya rito, mga kapatid. Alright, ako'y naniniwala, mga kapatid, na tayo po ay pinagpala noong nakaraang Tuesday. Ngayon, ito po ang ating tatalakayin, mga kapatid. Ang tatalakayin po natin is paano magiging attractive. Alam nyo, apat kaming pastors na narito. Kung darating pa si Pastor Al, makakaabot ng programa, 5 ho kaming pastors na magiging mapapakinggan nyo ngayon. Alam nyo, kung paano magiging attractive, of course, ako wala na hong ganun eh. Pero kinakailangan ma-maintain ko pa rin yung ganung mga bagay, mga kapatid. Now, I'm not talking about physical thing only, but in so many angle ng ating pong buhay, mga kapatid. Okay? And, ang pastors, kakaiba yan, mga kapatid. Kasi, napakahirap sa punto namin na kami magpanatili. But we need to be an example. We need to be an example. Ngayon, meron po akong talata na babasahin, and these are very familiar passages sa Biblia, sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ang sabi po ng Biblia sa verse number 25, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Okay? Now, sabi ko kanina, mga kapatid, merong natural na naturally, since from the very creation of men, ang Diyos nilikha ang tao na attractive sa babae at ang lalaki sa babae at ang babae sa lalaki. Okay? Now, pero mga kapatid, dapat po nating makita rito na hindi po lamang yung physical attraction ang dapat bigyan natin ng pansin. Alam nyo, ang attraction na sinasabi ko na napakagrabing attraction, okay? Yung design ng Diyos that will meet the need of the woman. You see, last Tuesday, I talked about the God's design for woman. Kung paano po dinisign ng Diyos ang babae na magiging attractive sa lalaki. See? Now, binalangkas ko po sa inyo ang patungkol sa inward and not the outward. You see, most of the world, teaches us, which is not wrong. Kaya nga binanggit ko rin po sa inyo na yung binanggit din po ni Peter na patungkol sa apparel. Okay? But, ang sabi ni Peter, walang masama na maglagay ka ng hikaw, maglagay ka ng singsing, maglagay ka ng kwentas, mag-ayos ka ng buhok. Walang masama dyan. Pero, let it not be. Yun ang magandang punto doon, mga kapatid. Huwag yan ang maging kabuuan ng iyong pagpapaganda ng iyong persona bilang babae. See? Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganon. You see, kundi, let it be the hidden man. You see? Now, so, ibig sabihin, there is, and there must be, an inward na kagandahan, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa lalaki, meron din. Alam nyo kung ano yon. Now, alam nyo, una sa lahat, dinisign ng Diyos ang lalaki para maging attractive sa babae sa pamamagitan ng pagtugon o katugunan ng pangangailangan ng babae. Kasi mga kapatid, gaano man sabihin natin kagwapo ang isang lalaki, kung hindi niya matutugunan ang pangangailangan ng babae, wala huyang attraction.
I'm telling you, flesh is just for the flesh. But the spirit is for the needs eternally. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinakamaganda. Tingnan niyo mabuti, ha? Maging sa Panginoon, nung hinarap niya ang diablo, at ang diablo, the devil is trying to tempt the Lord Jesus Christ. Ano sabi ng diablo sa kanya? Gawin mo itong tinapay. Yung bato. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. You see? So, nakita niyo po, yung physical is not the main thing. But spiritual is the main thing, because it is the spiritual that will last. You see? Hindi po yung physical. Mawawala tayo sa katawan na ito, mga kapatid. You see? So, kaya po, ang bibigyan natin ng pansin ay yung pangloob. Now, with regards to this matter, mga kapatid, ano po yung binanggit dito ni Paul na napakatinding attraction ng babae sa lalaki? Maa-attract talaga. Ang sabi ng Biblia, love. Love. Love, kapatid, is not flesh. Love is not about clothes. Love is not about kung gaano kakaputi, gaano katangos ang ilong mo, gaano kaganda ang ngipin mo, gaano karami ang buhok mo, kakapal ang buhok mo, no, gaano kakatangkad. No, it's not all about that. It's all about what is inside you. You see? So yan po ang number one. Now, alam niyo kung bakit? Because etong love na ito ang magmi-meet, kapatid, sa pangangailangan ng babae. Alam niyo ang number one na napakakailangan ng babae pagdating, mga kapatid, sa pag-aasawa? Love. Bakit? Love assures. Love shows security. At alam niyo, mga kapatid, ang kailangan ng babae, mga kapatid, ang kailangan ng mga asawang babae, maramdaman nilang sila'y secured. I'm telling you. Kapag ka ang babae nakaramdam ng insecurity, I promise you, hindi kayo magkakaroon ng intimate relationship. Only love can give security to the wife, to the woman. At yan na yan ang gustong makita, mga kapatid. Yan na yan ang gustong maramdaman ng babae. Yung talagang secured siya sa kanyang minamahal na lalaki. Kapag ka ang lalaki po, nagpakita siya ng love, mararamdaman ng babae secured, kapatid, kahit na sino ang itapat mo pang lalaki. Wala nang gagwapo pa sa iyo kung secured sa iyo, kung nararamdaman ng babae na secured siya sa iyo. It doesn't matter kung pandak ka, matangkad ka, matangos ang likod, matangos ang ilong. Buti wala pa rito. But wala kang buhok, o may buhok ka man, puti na ang buhok. It doesn't matter. Age will never matter. Bakit? It's all about the love that brings and shows security to the woman. Yeah? Yan ho, ang pinakamaganda dapat makita. Yan ang sekreto, mga kapatid. Ang babae, ang number one na kailangan niya. Number one, hindi, it's not about sex. It's not about sex, mga kapatid. Minsan nagkakamali tayo. It's not about sex. It's not about sex. It's not about the flesh. It's about what is inward. And the only thing, brethren, that can meet that need, the need of the woman, the need of the wife, kapatid, is security. See? Now, eto ngayon. Pastor, paano naman ngayon maipapahayag yung security? Paano naman magkakaroon ang wife o ang aking wife ng security? Alright? Now, let's go to the Bible. Maliwanag po ang sinabi ng Biblia. Alright? Verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. And what? Gave himself for it. Gave himself for it. Let me ask you a question.
Are you secured in Christ Jesus? That's the question. You see? Kapatid, alam nyo, marami nagsasabing Kristiyano ngayon. Marami nagsasabi ngayon na sila'y ligtas. Tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, pero wala silang security. Wala silang tinatawag na eternal security. Yung kanilang listen now, if your security is just for this world, dito lamang sa earth, kapatid, ay hindi security yan. Ang pinakamagandang security is eternal security. That is the true security. You see, I am secured. First of all, I'm complete in Christ and I am secured in Christ. And the reason why I am secured in Christ, because I am complete in Christ. That's why I am satisfied in Christ. You see? So, kaya nga ako mga kapatid, satisfied because I am secured. And paano natin natagpuan, paano natin nakamtan yung security kay Kristo? Listen, the Bible is very clear. He gave Himself for us. He sacrificed Himself for us. You see? Now, sabi ng Biblia, maliwanag po dito as Christ also loved the church. You husbands love your wife as Christ loved the church and gave Himself. Therefore, saan natin makikita ang security? Kapag tayo'y willingly i-sacrifice natin ang ating sarili, ibigay talaga natin without any reservation. By the way, nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, wala siyang reservation. Wala siyang reservation. Ibinigay niya talaga ang kanyang sarili. Alright? Now, ganun po ang sabi ng Biblia, ganun ang ginamit ni Paul na halimbawa dito mga kapatid, na kung paano natin mabibigyan ng security ang ating mga asawa, kinakailang mahalin natin sila, at bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal, isacrifice natin ang ating sarili para sa kanila. Ibabaan niyo po yung talata na yan sa verse number 29, makikita niyo po kung paano niyo unti-unti na may papakita ang sarili niyo sa inyong asawa bilang sakripisyo mga kapatid. Now listen to me now. If you are a married man right now, hindi ka nagpakasal sa isang perpektong babae. Maaaring magandang babae yan, pero hindi po yan perpekto. Maaaring maputing babae yan, pero hindi po yan perpekto. Maaaring yan babae ay merong pera, may yaman yan mga kapatid, at maaaring maraming pinangako sa iyo ang langit, pero hindi po yan perpekto. Karamihan sa kanyang pangako ay kasinungalingan. Okay? Parang katulad din nating mga lalaki. Lahat po tayo. But listen, let's come to this passage right here. Ang mahalaga, tinatalakay ko po mga kapatid, paano magkakaroon ng security? Love. Paano na ipakita ang love? Sacrifice. He gave Himself for it. We should give also ourselves to the woman whom we love. Boy, ang ganda tingnan. Ganda pakinggan nun, ano? Ibigay din natin ang ating sarili sa babae na ating minamahal. Woo! My goodness. Pakita mo rin sila para naman makita ng mga tao na talagang yan. Pakita mo, huwag niyong tatanggalin. Kasama ko sila sa studio Alright? So makikita nyo, mga kapatid, no, na talagang nandyan talaga nandyan yung, kapatid, listen to me now. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na binigay ng Panginoon na hindi lamang ho ito, tayo na ang gumawa. No, naturally, from the very beginning, God put love in your heart that will meet the need of the woman. Okay? Now, paano mangyayari itong sacrifice na ito, itong ganito, anong gagawin natin? Hindi ka na kinakalang ipako pa sa cross. Para, sasabihin, alam mo, para patunayan ko na mahal kita, magpapapako ako ngayon sa cross. At alalahanin mo sa ikatlong araw, muli akong mabubuhay. No, hindi na mangyayari yun mga kapatid. Baka sabihin sa iyo, kung problema ka ngayon ng asawa mo na babae, sasabihin sa iyo, sige nga, kung talaga mahal mo ako, magpapako ka sa cross, katulad ng ginawa ni Kristo.
Kasi tinitiyak ko sa iyo, sa ikatlong araw, hindi ka na mabubuhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. No, hindi yung ganun, mga kapatid. Alright? Now, paano? Baba po tayo sa verse number 29. Ito po yan. Okay? Now, sabi po ng Biblia, for no man what? Ever yet hated his own flesh. That's the key, kapatid. Okay? Walang lalaki, walang tao na nagalit siya sa kanyang katawan, na sinaktan niya ang kanyang katawan. Now, listen to me now. Noong tayo po ay nag-asawa, naalala niyo po, si Adan at si Eva, mga kapatid. In fact, dito po sa verse number 31, ay binanggit po dyan ang pagiging one flesh. Tayo po'y pinag-isa. We are one. Not half, not 0.8 or 0.8 or whatever. No? We are one. Pinag-isa po tayo, mga kapatid. But sapagkat tayo pinag-isa, ang dalaway pinag-isa, ngayon po, mga kapatid, kung paano ang katawan mo'y inaalagaan, ganun din aalagaan mo ang iyong wife. Now, paano po yan pinahayag ng Panginoon? Verse number 29. Sabi ng Biblia, but nourish it and cherish it. Okay? Now, unawain po natin, mga kapatid, yung nourishment or nourish it na sinasabi po ni Paul dito. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan? Nire-rear up mo yung iyong wife unto maturity. Okay? That is exactly what the Bible says. And that is what the Apostle Paul mean. Alright? Now, here's what the Bible says. Sabi niya, no man ever yet hated his own flesh. Bakit kaya ganun sinabi ni Paul? Kasi talagang nagagalit tayo. Alam niyo kung bakit magagalit tayo sa misis natin, magagalit tayo sa partner natin, magagalit tayo sa ating asawang babae? Kasi, mga kapatid, madaldal . Kasi minsan matigas ang ulo. Now, listen to me now. Sabi ni Paul, ang isang nagmamahal, no, ay nagsasacrifice. At ang ating sacrifice, ipapakita natin na para tayong nagpapalaki. You see, nagre-rear up tayo ng bata na hanggang sa siya ay mamatured. You see, yan po yun. Hindi ka, sabi ko nga sa inyo kanina, mga kapatid, hindi ka nag-asawa ng kumpleto na, ng matured na. Hindi ka nag-asawa na hindi na nagkakamali, na perfecto na. No, wala akong fully matured na nabubuhay sa ibabaw ng lupang ito. Did you get that? Even pastors, we're not matured. We are God's men, pero we are not matured. Yet, hindi pa ho, mamamatured po tayong lahat pag nakita natin ang mukhaan ng Panginoon. Kung makikita mo. Oh, pero dapat matiyak mo mabuti ang kaligtasan mo para makita mo talaga ang Panginoon. But listen to me now. So yan po ang ibig sabihin. Yung sacrifice is this. Habang nagsasama kayo ng iyong asawa na alam mong hindi perpekto ang iyong asawa, kapatid, kinakailangan ikaw ay maging mahinahon na para kang nagpapalaki ng isang bata na siya ay magmamature. Kaya pag nagkasala, hindi mo gugulpuhin, hindi mo mumurahin, hindi mo hihiwalayan, hindi mo tatakutin. You see, alam nyo, ang mga lalaki, sanay na sanay manakot. Sanay na sanay manakot. Bakit hindi po natin bigyan ng kalayaan ang ating mga asawa na, yung bang wag kikilos ang asawa. Ang napakapangit sa babae, pagka ang babae ay kumilos na parang may kinakatakutan. No, napansin mo niyo ba yan? Na marami ako mga babaeng namimit na mga wives all over the world. You know, ang kwento na alam mo, ingat na ingat ako sa asawa ko. Takot na takot sa asawa. You see, akalain mo, sa tagal ng kanilang pagsasama, mga pastor, makikita mo na parang grabe ang pag-ingat nila. Takot na takot. Kasi baka hiwalayan, baka hindi nabigyan ng pera, baka hindi nabigyan ng damit, baka saktan. Grabe na. Alam niyo mga kapatid, makinig kayo ng mabuti at kayo mga lalaki rin. Kapag ganyan ang trato niyo sa inyong asawa, hindi niyo sila binibigyan ng security. And I don't think that is love. That's not love.
Kung tinatakot nyo lagi ang iyong asawa, sasabihin ko sa inyo, hindi nyo mahal ang inyong asawa. Tatakutin nyo na hindi nyo nabibigyan ng pera. Tatakutin nyo sapagkat kayo may pera, ha? Tatakutin nyo na kayo hiwalayan ninyo pagka hindi sumunod sa inyo. Hindi tama ho yun. You see, ang turo ng Biblia, mag-sacrifice ka. At pagka nag-sacrifice ka, ang turo ng Biblia, mahalin mo siya. At sa pagmamahal mong yan, mag-sacrifice ka. Nasaan ang sacrifice? Pagtsatsagaan mo siyang i-rear up unto maturity. You see, at pagka ginawa mo yan, mananatili kang attractive, pogi ba, sa harapan ng iyong asawa. Napakaganda na po. Alright, meron pang isang word dito, napakahalaga, Pastor. Cherish it. Alam niyo yung salitang cherish it, ang ibig sabihin niyan, to keep for breeding. Cherish it. I mean, to keep for breeding. You see, akalain mo, yung nandyan lahat, yung pagka, naobserbahan ko yan minsan, yung manok na nangingitlog, kung paano mo siya alagaan para siya makapangidlog. At anumang mga hayop na inaalagaan mo para mag-breed. Ako naranasan ko rin mag-alaga ng baboy kasi naranasan ko mag-alaga ng baka. You know, lahat kasi kami nung araw talagang tinuruan ako ng tatay ko mag-farm eh. Okay? And kung paano dapat, sabi ng tatay ko, dapat yung baka na yan ay manganak. You see, hinawakan ko yung baka na yun, mga kapatid, bata pa, hinawakan ko yung baka. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinapapakain ko yan ng sakate, pinapakain ko nung ipan, tapos pinapainom ko ng tubig mula sa kawayan, sinasaksak ko sa kanyang bibig, may asin, Ganon din naman yung baboy, naglilinis ako, And then, pero pag nakita mo, iingatan mo, lalo na pagkabuntis na, iingatan mo. Lahat, nandoon na yun. Lahat na himasin mo, papaliguan mo, everything. Maganda yung kanyang, dapat malinis lagi yung kanyang higaan, yung kanyang kulungan, hindi amoy baboy, mga kapatid, hindi amoy baboy. You see, minsan mas amoy baboy pa yung yung tao Yeah, pero mga kapatid, sa totoo lang, yan ang ibig sabihin ng cherish it. Ikikip mo siya, aalagaan mo siya, kasi magpuproduce yan eh. Magpuproduce yan. Kasi, naalala ko nung araw si Lerma, nung sinabi niya sa akin, buntis siya kay Maki. Mixed emotion. Iniisip ko na, wow, paano gawain, paano ko titimplahin, paano ko babalansahin. Pero nandun yung excitement mo. Kasi lalabas, may bata na naman, tapos sabi ko, sana lalaki uli. You see, sinagot, napakabuti ng Panginoon sa akin. Sinagot ng Panginoon, lalaki, mga kapatid. You see, and then, of course, alam ko, may mga ilan sa inyo na nalangin, ng ganun, pero hindi ko sinasagot ng Panginoon. But anyway, sabi so lumabas, pero nung nagbubuntis si Lerma kay Maki, naranasan kong maglaba, naranasan kong sasabihin ni Lerma, sige ako magsasalang ng ganito kasi wala pa kami ng washing machine na tuloy-tuloy na nag-aanlaw na gano'n. And so si Lerma ang magsasalang ng gano'n. Pagdating ko galing sa construction dito, nagko-construct pa tayo. Ayokong mapagod si Lerma. Gusto ko alagaan niya lang yung pagdadalang tao niya. Gusto ko alagaan niya ng mabuti. See, then pag nakita akong prutas, ang nasa isip ko kaagad, si Lerma buntis. See, pag nakakita ako ng grapes, si Lerma buntis. Pag nakakita ako ng orange, si Lerma buntis. Pag nakakita ako ng masarap na sabi ko si Lerma buntis. Pag nakakita ko ng trabaho, sasabihin ko sa'yo, wag yan, akong bahala dyan. You see, kahit pagod na ako. You see, it takes sacrifice. You see, bakit? Kasi, alam ko, kinikip ko si Lerma for breeding. Manganganak siya magpuproduce siya So, you're keeping, that is exactly what the word cherish it means. You see, kaya tayo mga asawang lalaki, ang kung paano natin itrato ang ating asawang babae, dapat ganun. I-cherish natin sila na parang alam natin isang araw magpuproduce ito
Hindi ko pwedeng saktan ito kasi pag sinaktan ko ito, baka hindi na ako makapag-produce. You see, hindi po pwedeng ganito ang mangyari kasi baka, you see, kinakailangan ma-produce nito, maayos, gwapo, baka mamaya nabigwasan ko ito ng isa, abnormal ang lumabas. You see that? Palagay ko, si Ponching, nung binubuntis ito, nabigwasan ni tatay niya, nanay niya. Yeah, but anyways, yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid. That's the word cherish it means. You see? So, there is sacrifice. And brethren, I promise you, once you do these things, then, yung inyong asawa, what are these two things, mga kapatid? Nourish it and cherish it. Okay, pag naipakita mo ito, mga kapatid, mararamdaman ng inyong mga asawa na sila'y fully secured. Bakit? Ipinapakita mo sa kanila ang iyong love. Then, ano ngayon ang mangyayari? You will remain attractive to your wife. Kahit hindi ka magsuklay, kapatid, I'm telling you, wala sa suklay ang kagwapuhan ng lalaki. Nasa loob. Kapatid, dapat ang itago natin sa puso natin ay love para mangyari ang dalawang ito. Ma-nourish natin ang ating wife at ma-cherish natin ang ating wife. Do you understand that the worst thing that we are keeping in the inward man, sa ating puso, sa ating pagkatao, mga kapatid, that umbilical cord that connects, the umbilical cord of bitterness that connects to our heart. Yan ang pinakampangit. Yan. Alam nyo, ang umbilical cord, yan ang may dala-dala ng pagkain, di ba, na nag-feed sa atin, sa bata, mula sa ina. Pero alam nyo, yun ang pinakampangit kapag ang bitterness ang nag-feed ng ating puso. Yun ang pinakampangit. Pero ang pinakamaganda, ano man ang mangyari, nakakita ka, medyo matigas ang ulo ng mismo, medyo ayaw ngayon sumunod, medyo kung ano, iba ang inaasikaso. Alright, listen, nourishment is very important. Ano yun? Alright, i-feed mo siya, i-rear up mo siya na para ka nagpapalaki ng bata para siya mag-mature. Secondly, alright, aalagaan mo siya ng mabuti para maramdaman niya. No, na pag-aalaga mo parang gusto ko na sana yung manok mangitlog ng 7. Hindi mo naman siya nasabi yung misis ko sana magkaanak ng 7, hindi ganoon. But what I'm trying to tell you, brethren, is this: alagaan natin ang ating miss na parang nag-aalaga tayo ng isang pinakamamahal natin na alaga na gusto nating mag-produce ng maayos. See? So I hope ganyan. Pag nangyari po ito, mga kapatid, mananatili tayo, mararamdaman ng ating misis ang security, not insecurity. Security. At pag naramdaman nila sila secured sa iyo, katulad ng ating pagiging secured in Christ, man, do you understand why Christ is so attractive to us? Because of our security in Him. We are fully secured in Him. That's why wala tayong pwedeng ipalit sa Panginoong Kristo kasi walang pwedeng ibigay at magbigay ng security sa buhay natin other than the Lord Jesus Christ. This world cannot give us security. The material things of this world cannot give us security. Only Christ can satisfy and can give us contentment. Therefore, He is the only one that can give us security. Okay? Same thing. Kung yan ang maibibigay natin, mga kapatid, sa ating misis, I promise you. Okay. Alright. So, I hope na nakuha niyo po yung mga kapatid. Ngayon, tatanungin naman po natin ngayon ang aking mga kasamang pastor dito. Umpisahan po natin kay Pastor RJ. Pastor RJ, ano ang sa palagay niyo'y nananatiling bakit kayo mahal na mahal ni Sheila? Kasi alam ko pagka umalis lang kayo, grabe na kaagad. Saan ka na naman pupunta? Oh. Hindi mo naman sasabihin na naman uli na magpapaayos lang ng ngipin. Kasi ayos naman na yung ngipin mo. Alright? So, bakit gano'n na lamang katindi si Sheila sa iyo na parang napakahalaga ka sa buhay niya? You are still attractive to her. Bakit? Amen, sir. Amen, sir. Magandang pagkakataon po ito. Ako, inaamin ko na na nung una,
Siguro sa studio ko lang aaminin to eh. Yung studio, mga kapatid, confessional box. Sa totoo lang sir, siguro ngayon din, first time lang marinig siguro ni Pastor. Nung una, bago-bago kami ni Sheila doon sa Baguio, ang unang anak pa lang namin si Shadi. Medyo masakit yung paggalit na ako, medyo masakit ako magsalita. Hindi ko naman sinasaktan siya physically. Pero sa pananalita, masakit ako magsalita. Pero merong matanda na ako na bago kami umakyat sa Baguio, ay natandaan ko yung sinabi ni Pastor na si Sheila, RJ, sabi ni Pastor sa akin noon, huwag mong sasaktan yan, alagaan mo yan. Amen. Amen. Tumatak sa isipan ko. So, kaya lang, on the other side, hindi ko napansin yun eh. Physically, hindi ko siya sinasaktan. Pero, by words, nasasaktan ko siya. Pero, bandang huli, na isip-isip ko na, sabi ko, teka muna, hindi maganda to, asawa ko to eh. Yeah. Amen. So, sabi ko, hindi maganda to. Simula ngayon, sabi ko, unti-unti, ayokong magsalita ng nakakasakit sa kanya. Kasi sabi dito sa ating pinag-aralan, ang ganda na. Kung tutuusin, okay na yun. wala na akong masabi doon. Pero maganda makarinig sila ng magandang makarinig sila ng personal experience. Yes, sir. You know? So, yun talaga yung karanasan ko kay Sheila. At alam ko, napapansin niya na sa akin noon na masakit ako magsalita. Hindi ko naman siya minumura, pero wala namang pagmumura. Kaya lang, hindi maganda yung sinasabi ko sa kanya. So, alam ko nakakasakit. Pero maganda tong sinabi ng Bible dito eh. Sabi dito, verse number 25 at saka 26. Ang sabi dito, hanggang 27, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Yeah. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ang natutunan ko, ang totoong pagmamahal, sabi nga ni Pastor kanina, nagbibigay ito ng seguridad. Yeah. At paulit-ulit lang naman, narinig na natin sa ating pastor. Ang pagmamahal din ay may nakapaloob ito na pag-iistima. Yeah. Pagpapahalaga, pag-aalaga, at pagrespeto. Kasi katulad ng Panginoong Hesukristo, katulad natin tayo, sino ba tayo? Marumi. Wala namang hindi marumi sa atin. Pero inalagaan tayo ng Panginoon. Tignan nyo pa, pagkatapos tayo niligtas ng Panginoon, That's right. dinala tayo, dinagdag tayo sa isang institution na walang makakagalaw sa atin, walang makakagapi. Ito yung church. Kaya sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. So tignan nyo po, dinagdag tayo ng Diyos dito. So anong ginagawa ng Diyos sa atin? Inaalagaan tayo. Sabi niya, that He might sanctify it. Ano yung ibig sabihin yung salitang sanctify? Holy, purify, and cleanse it. So dito tayo dito tayo inaalagaan ng Panginoon. Dito tayo iniistima ng Diyos. Sabi nga niya, we cleanse it with the washing and water by the word. So paano tayo inaalagaan ng Panginoon? Dinagdag tayo sa kanyang simbahan. Hindi tayo pwedeng galawin ni Satanas dito. Amen. At nililinis tayo, tinuturuan tayo, inaalagaan tayo, tinatangi tayo, pinapahalagaan tayo. At kasi sabi niya, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Alam mo, nung isang araw, punta ako ng SM. Sabi ni Sheila, sabi ko, sumama ka ba? Gusto mong sumama? Sabi niya, hindi na. Bilan mo na lang ako ng ganito.
Kasi sabi ko, mukhang dumadami yung puting buhok mo eh. Sabi ko sa kanya, sige, bibili ako ng yung pampakulay, yung Pangkulay, maganda. pangkulay. Pangkulay pala, pangkulay. Yeah, pangkulay. Yes, sir. Kaya lang, nagkataon naman na wala. Kaya tinanong ko si Tintin, saan mo binibili yung pinangkulay mo sa buhok mo na lahat itim na, hindi na bumalik sa pagkaputi eh. So sabi niya, Pastor, wala dyan sa may SM, nandito sa may Chongsan. Kaya sabi ko, pwede bang ikaw na lang bumili kasi wala, hindi na ako makapunta ng Chongsan. So, natandaan ko rin yung ginagawa ng ating pastor kay Ma'am Lerma nung araw. Hindi lang spiritually yung pag-aalaga niya eh. Yeah. Kundi physically. So, bagamat pangunahin yung spiritual na pag-aalaga, pagtatangi. Pero siyempre tayo ay, sabi ko, misis ko na to eh. So sa makatuwid, sir, ang ating pastor, natanggal ko po yung yung masakit na pag sasalita ko kay sila nung araw. Hanggang ngayon. Amen. Ayoko na yun. Yung, Amen. kasi sabi ko, asawa ko to eh. Tama, tama. Sabi ni Biblia, we are one flesh. Isang Amen. laman na lang ito. Sabi ko, hindi maganda yun. So hanggang ngayon, natanggal ko yung yung masakit na mga words ko sa kanya. At ngayon, ay ako personally, siguro hindi niya, napapansin din niya siguro. Pero ako personally, spiritually, physically, nai-enjoy ko yung relationship ko sa kanya. So, natanggal ko na yung pananalita kong nakakasakit sa kanya. Amen. Kasi sabi ko, napansin ko rin, hindi maganda to, sabi ko. Yeah, yeah, So, katulad ng Panginoon, hindi rin tayo sinasaktan ng Panginoon eh. yeah. Kundi, grabe yung pag-aalaga ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ipipresent tayo na without blemish, wrinkles, walang kapintasan. Yeah. So napakaganda yung yung pagsasama ng mag-asawa na ikaw mismo, ako mismo bilang lalaki ay ako mismo yung unang-una na magpapakita sa kanya ng pagpapahalaga at pagrespeto. So natanggal ko na yon, kaya ngayon medyo napakaganda na yung Mayroon ng magandang intimate yes, sir. relationship. Opo. You know? Nandito na yun, sir. Kaya napakaganda. You know, you can see, brother, I hope you will agree also, mga pastors. At ganun din, dapat sa mga asawang lalaki, no, na ang marriage, kapatid, we do not only survive, we thrive. No? Talagang may pagsisikap tayo, talagang bagamat medyo mabigat, kinakailangan gawin. Talagang, sabi ko nga, these two words na binanggit ko, nourish and cherish. Napakahalaga yan. So, pag naramdaman mo yan, ang pinakamaganda, sabi ko sa inyo, ang attraction natin sa babae ay yung ma-meet natin yung needs ng woman. And the vital need, the most important need of a woman is to feel the security mula sa atin. Yes, sir. Am I secured in you? Yun yung pinakamaganda eh. So, hindi kayo namumuhay na parang lagi na lamang tinatakot. Ganun sinabi ko. Yes, sir. Alam niyo, may magandang nanay dito na talagang nag-comment. Sabi niya, "Ay, salamat po." Ibig sabihin, alam niyo, kaya tayo mga lalaki, katulad sinasabi ni Pastor RJ, you can see the honest truth dito, mga kapatid. No? Hindi tayo perfect. Mga pastors kami, mga kapatid. Pero may kahinaan din kami, nagagalit din kami, minsan makakapagsalita na hindi maganda. But you know what? Tayo mga lalaki, huwag tayong matakot na magsalita ng kailangan ng babae. Alam mo, may tinuturo tayo. Hindi lahat puro hilot yan. Kaya kayo mga asawang babae, huwag naman kayo mag-expect na puro mga sweet words, sa pagtuturo, mga kapatid, ay talagang dapat, minsan ayaw nyo ring sumunod, kinakailangan nyo ring matuto. But listen,
that is also an expression of love. Yung pagtuturo na yan. Kaya pinakamaganda na narinig po natin kay Pastor RJ rito, mga kapatid, is that siya po ay may binago sa kanyang pamamaraan. Yan ang kagandahan sa amin. Bagamat kami nagtuturo at dapat yung tinuturo namin ay kinakailang makita sa amin. We believe that. Alam mo yan, kung sinasabi, I'm not a perfect person, I'm not a perfect pastor, and I'm not the best pastor. Okay? But one thing I can guarantee, kahit na ako nagkakamali, ang tinuturo ko sa pulpito, ako mismo gumagawa niyan. Okay? Ako mismo sumusunod yan. Ako mismo gumagawa po niyan. So, my family can testify. Say, na yan ay totoo sa buhay ko. At naniniwala ako sa tinuturo ko. Yan ang pinakamaganda. Alright, that's from Pastor RJ, mga kapatid. At palakpakan po natin si Pastor RJ. Ngayon, pakinig po tayo. Medyo limitado ang oras natin ngayon. Pero let's hear a few words from Pastor Louie muna. Pastor Louie, few words. Sige, paano naman ikaw naging... ako naman naniniwala na tandaan mo si Tess, nakita ko rito. Talagang nanonood, mga kapatid. Si Evelyn lang, hinihintay ko eh. But, paano naman nanatili na ikaw ay attractive kay Tess? Magandang tanghali po. Una-una po, Pastor, ay nais ko pong magpasalamat at magandang lesson itong pinag-uusapan ho natin sapagkat Amen. Naniniwala po ako na ito ay kailangan po nating lahat. At para po sa akin, maraming salamat at could remind me once again na bilang isang tatay, bilang isang asawa, at bilang isang nasa gawain, ay napakahalaga po na ma-remind po tayo sa mga bagay po na ito. At this is really true na yung sinabi ng ating pastor dito po sa binasa niya po kanina. So, para sa akin po siguro ay i-develop ko po yung dalawang words na sinabi ng ating pastor. Amen. Yung nourish it and cherish it. Sapagkat alam ko, ako po marami din akong pagkukulang. And sometimes ang iniisip ko lamang ay yung akin. But once again, sabi ko nga, Pastor, maraming salamat. Yung i-develop ko po yung aking narinig ngayon, yung dalawang words na yon. Hindi mo natatakutin si Tess na iiwanan mo. Hindi ko naman po siya tinatakot. At ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon na sabi ko nga po, i-develop ko po yun. At ganun din po yung dito po sa verse number... Pag dinevelop mo yun, Pastor Louie, lalo kang magiging attractive kay Tess nito. Yeah. Pambira talaga. Yes, wala na talagang pag-asa na makawala ka kay Tess nito. At thank you po, Pastor. At doon po sa verse number 21. Yung verse number 21 is, sabi po ng Bible, submitting yourselves one to another in the fear of God. So, yun po, naniniwala ko na patuloy na magiging attractive yung bawat tatay o bawat husband sa kanyang asawa sapagkat honestly po, yun ang nag-attract po sa atin yung pagpapasakop natin sa Panginoon. Amen. At yun po ang napaganda po doon at yung masasabi ko po dyan, yung pagpapasakop natin unang-una sa ating Panginoon. At ulitin ko po, Pastor, thank you so much at i-develop ko po yung nourish it and cherish it. Thank you po. Amen, amen. Alam mo, sabi ni Tess, ang isang bagay na nakaka-attract sa iyo sa kanya ay yung kasipagan mo sa gawain ng Panginoon. My goodness. Ibig sabihin, talaga ang puso ninyong dalawa ay nasa Panginoon mo. Totoo po yan. At yan isa, kasi kung hindi naman masipag, yan ang pinakamaganda. Kung hindi masipag si Pastor Louie sa gawain, ay wala ang puso niya sa Panginoon, ay paano yung love na galing sa Panginoon? So, yun ang matindi po doon. Okay? That's Pastor Louie, mga kapatid. No? Tingnan naman natin kung gaano ka-attractive naman si Pastor Bernard kay Evelyn. Pastor Bernard, sir. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa pinag-ito sa amin. Sa akin naman po, ay ang unang-unang ministry ko po is my family. Mm-hmm. At kung meron man sa family ko ang dapat kong i-cherish and i-nourish, walang iba kundi yung aking pong wife, na Sister Evelyn. And to show my love para sa kanya, ay kagaya ng Panginoong Hesus Kristo, He gave Himself for. Binigay niya ang kanyang sarili.
Now, para po sa akin, yung word na give is bibigyan ko po ng diin kasi kung minsan ito po yung namimiss ko sa buhay po namin mag-asawa. Yung time. Time to listen and time to talk. Kasi kung minsan ay sa sobrang busy po natin sa paghahanap ng trabaho, namimiss po natin yung communication. Tama. And then, pinapalitan po natin yung time natin ng pagkain na lang, mga damit nila, or some other things na alam ko po na hindi pa rin pwedeng palitan yung oras po natin para po sa kanila. Alright, yeah. And That's then, good. Matindi naniniwala po mo. ako Yun na- mga words na talagang palagay ko, talagang kumbinsido na akong attractive talaga si Pastor Bernards kay Evelyn. Yeah, biro mo yon, walang kapalit. Walang pwedeng ipalit sa oras na ibinibigay niya. Yeah, kasi ang totoo niyan ay wala na po silang pagkakatiwalaan tao maliban po sa ating pong mga husband. At kung meron man po silang best friend na dapat ituring kasi lumaki sila, may kaibigan sila, may magulang sila, wala na silang pwedeng kausapin. Now, ang natitirang pagkakatiwalaan po nila ay walang iba kundi yung husband. So, for me, para po sa akin, sir, ay napakahalaga ng time. Yeah. Kasi hindi natin alam kung lagi po naririnig po sa inyo, hindi natin alam kung hanggang kailan lang po tayo. Tama yun. Tama. So we should spend more time listening to them kasi meron din naman I-treasure talaga yung i-treasure time. natin yung time. Wow. Kasi nga po, meron silang gustong sabihin na kung minsan nakakaligtaan po natin pakinggan. Yeah. At meron din tayong gustong sabihin sa kanila na inaantay din po na marinig po sa atin. Wow, So, pambira. mas maganda na Sana narinig ito ng napakaraming tatay ngayon. bigyan po natin ng time yung ating pong mga wife. Yeah, that's good. So, that's good, mga kapatid. Kasi wala hong intimate relationship without a good communication. At maganda yung sinabi ni Pastor Bernard eh. May mga gustong sabihin din naman yung mga wife natin, yung misis natin. Pero paano natin sila pakikinggan kung wala tayong time makinig? Now, where is now the sacrifice here? Alam mo, ito, mga pastors na ito, hindi naman po ito pastors na nauupo lang at naghihintay lang ng offering ng simbahan. No. Ito po'y nagtatrabaho, mga kapatid. Ito po ay nagtalagang ang oras nila. Kaya nga, sabi nga ni Sheila rito ay mahal na mahal ka niya sapagkat dahilan din sa iyong pagmamahal sa Diyos. Yeah. So, yun ang nagpupush kung bakit ganun tayo magtrabaho sa gawain ng Panginoon. You see, gaano man tayo kasipag sa gawain ng Panginoon, pero kailanman hindi po pwedeng mawala ng oras ang ating misis para sa atin. In fact, naalala ko po yan, tinuturo ko po yan lagi. Bagamat, grabe, lalo back in those days, nandito pa kayo, si Pastor RJ, ang matagal ko nakasama sa construction po yan dito. Kaya alam nila kung magtrabaho kami rito, talagang sabi nga ng ibang mga nakakita sa amin trabahong kalabaw Kasi matatapos sa madaling araw and then magpapahinga lang ng konti, banat na naman kami, Pero mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, hindi kami nagpapaubos ng lakas. Ako personally, hindi ako harap kay Lerma, nasasabihin ko na lamang sa kanya, pagod na ako, wala na ako lakas. No, laging may ekstrang lakas na naiiwan para sa kanya. So, lagi hong may time. Hindi po pwedeng busy man tayo sa gawain, mga kapatid. Ang oras natin nandiyan sa lahat. But if we can find time, we can still find time for our wife. You see? For the one whom we love. Di ba? Sarap pakinggan yun, Hindi po pwedeng maubusan ng oras ang pinakamamahal natin sa buhay. Yeah? Kaya nga lagi ako may oras para sa aking apo Anyway, salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng mga tinalakay po ngayon. And I hope, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga lalaki, hindi huli na magbago pa po tayo. Hindi pa huli ang lahat. No, narinig niyo si Pastor RJ, nakita niyo naman, narinig niyo rin si Pastor Louie na bagamat wala naman, ako kitang-kita ko ang buhay ng mga ito, mga kapatid grabe kami magbiruan pagdating sa ganyan. Pero alam niyo, nakita ko ang buhay nila, pero akalain mo, sabi ni Pastor Louie, i-develop niya pa.
See, meron na siya, pero i-develop mo pa. So, hindi po huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Baguhin natin. Huwag tayong, tandaan niyo po mga kapatid, humility, sinabi ko po ito kagabi sa mga pastors na kausap ko, humility is not inferiority. Humility is ability. You see, kinakailangan magkaroon tayo ng abilidad on how to handle the situation, how to handle our wife, you know, and how to nourish her and cherish her. You see, dapat maunawaan po natin na mabuti yan. Kaya salamat sa Panginoon. No? Narinig po natin ang ganda-ganda ng mga binitawan po nilang words. Kaya sabi ko sa inyo, ito po yung totoong nangyari sa kanila at dapat marinig po natin talaga sa kanila. Okay? Well, ako po yung naniniwala mga kapatid na ngayong umaga ay nabusog po kayo at nasiyan po kayo sa pagkain spiritual na hinain po namin para sa inyo. Okay? And again, maraming salamat Pastor RJ, Pastor Louie, Pastor Bernard. Maybe you have last words, few words na gusto niyo pong sabihin. Go ahead. At alam kong, di bali lumampas tayo ng konting oras dito mga kapatid. But sapagkat ngayon ko lamang kayo nakasama ng buo sa studio na ito. Okay? You go ahead, sir. Maraming salamat po sa lahat at tayo patuloy na mag-pray para sa ating pastor na ito'y magpatuloy pa itong programang ito. Kasi Amen. Grabe ang pakinabang sa bawat pamilya natin. Amen. Amen. Grabe Amen. po ito. So, magandang hapon sa ating lahat. Amen. Amen. Alright, Pastor Louie, sir. So, maraming salamat po at magpatuloy po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. So, sa mga fathers, let's keep on going by the grace of God at patuloy nating mahalin ang ating pong mga asawa. Salamat po. Bago si Pastor Bernard, alam niyo, may nabasa po ako rito. Sabi niya, thank you, Pastor. Ito po kailangan kong baguhin para sa aking wife. Wow, amen. Man, this is very touching, mga kapatid. Okay? Go ahead, go ahead. Maraming salamat muli sa inyo pong panonood at salamat din po sa mga panalangin niyo po para po sa amin at patuloy po na ipag-pray yung ating pong bansa at ang ating pong gawain dito po sa Fort Bonifacio. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat. Amen, amen. Alright, mga kapatid, ako po yung niniwala na kayo po yung nasiyahan, tayo po yung magpapatuloy at ako yung naniniwala na sa end ng araw na ng week na ito ay meron kayong sandata na dadalahin na panlaban upang hindi magapi ng dyablo ang ating pamilya. Alright? Marriage is very important. Tandaan niyo po, we are not only to survive, but we have to thrive. Okay? Alright, bago po tayo magwakas mga kapatid, ay atin pong bibigyan ng pugay ang ating mga frontliners, doctors and nurses, and kasundaluhan at kapulisan na hindi na ho nagbabarilan. At kayong mga nandyan sa gobyerno na nagtatrabaho ngayon, tigilan nyo na po ang pagnanakaw sapagkat delikado kayo sa ating pong Pangulo. No, talagang tatamaan talaga kayo. Okay? Alright, and ang pagbibigay pugay sa ating mga enforcers at mga volunteers, ito po ang awitin. Para sa inyo at ganun din sa mga lahat ng tagapakinig, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa programa pong ito. And ito po ang awitin para sa ating mga frontliners. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread,
Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull the Alright, muli po ay wag po natin kakalimutan ang ating service is coming Sunday. Enjoy the service dyan po sa Navy Base, Baguio City at Christian Bible Baptist Church sa may PMA at ganoon din po Christian Bible Baptist Church sa Tarlac. Huwag niyo pong kakalimutan, and thank you for tuning in, and also sa mga kapatiran dito, huwag niyo pong kakalimutan, let's have a great exciting service this coming Sunday. No? Marami po tayo mga bagong makikita mga kapatid. Okay? Alright, enjoy the rest of the day. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng tagtatangkilik sa programa. God bless you all. I love you all. Healing to them. Don't let another wounded soldier die.